sama-sama tayong magiging saksi. Nabalot ng makapal na usok ang bahagi ito ng Barangay del Pilar sa San Fernando City, Pampanga dahil sa sumiklab na grass fire. Ang kwento ng mga residente, mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong damo. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago ito tuluyang naapula. Walang nasaktan at wala ring nadamay na bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nilason umano ang mga alagang aso ng isang pamilya sa Cavite na sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga ito. Ang itinuturong may sala ang kanilang kapitbahay. Saksi si Jamie Santos. Nanginginig at nanlalambot hanggang sa tuluyang bumagsak. Ganyan ang lagay ng asong si Boboy nang datnan ng pamilya Culada umaga ng April 13. Ang isa naman nilang alagang si Prince bigla ring nanginig, bumula ang bibig at nagsuka. Ang kanilang mga alaga may nakain daw sa labas ng kanilang bahay. Nilason daw ang kanilang fur babies. Bakit hindi nanyan ng aso ko? Wala pa kapit, hindi naman kayo inaano yan. Ayon sa pamilya Culada, base sa nakuha nilang CCTV footage, kapitbahay umano nila ang may gawa nito. Bago pa man ang insidente, sinugod na raw sila ng kapitbahay. The day before po nangyari, merong sugudan sa bahay po namin na nirereklamo nga po si Prince na tinahulan daw po. Which is nakita daw po ng pamangkin ko bago siya tahulan, sinuwag, yung binugaw niya, si Prince. Kaya siya tinahulan. Pero hindi po siya sinugod or anything na wala pong kahit anong ginawa si Prince. Tumahol lang. Inassure ko po siya na hindi naman po nangagat yan. Sa footage na ibinahagi nila sa GMA Integrated News, makikita ang isang taong naglalakad at tila naghagis ng isang bagay sa direksyong kinaroroonan ni Boboy. Dahil tulog, ilang sandali pa bago niya ito nakain. Pumanaw si Boboy. Nakaligtas naman si Prince matapos nitong maisuka ang kinain na kulay asul na pinaniniwala ang may lason. Pero ang insidente, nag-iwan daw ng matinding trauma sa kanilang alaga. Ang dating masiyahing si Prince, ngayon takot na sa tao. Para siyang nanginginig pagka lalabas or kukunin mo. Ganun po yung naging sa kanya. Ilag. Dahil dito, kasamang Philippine Animal Welfare Society, nagsampa sila ng kaso nitong May 20 laban sa itinuturong suspect. Nung nakita ko yung CCTV, doon na po ako nag-decide na sabi ko magpa-file na po ako. And then nag-usap-usap kami ng mga kapatid ko po. Pati yung nanay ko syempre, yun sinabit po talaga sa akin na ituloy kasuhan kasi hindi po biro. Saka pamilya na po si Bobby sa amin. Kapatid na po yung turing namin. Saka yan po yung alaala ng tatay namin. Sobrang masakit po sa amin syempre kasi yun po yung naiiwan sa kanya eh. Saka parang actually para siyang si tatay. Kung sa amin, yung parang walang pake pero sobra po kaming protektahan talaga noon. Sinubukan naming puntahan ang bahay ng suspect pero sarado ang bahay. Hustisya lang ang hiling ng pamilya Culada para kay Boboy nang hanggang sa huli ay nanatiling tapat na kaagapay ng kanilang pamilya. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nabibigay yung hustisya na para sa'yo. Kasi pamilya ka namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Muli nakaranas ng panghaharas ang barko ng BFAR na BRP Datu Sanday. Ang barko, ginitgit at binomba pa ng tubig ng China Coast Guard sa Pag-asa Island. Saksi si Joseph Moro. Dinikitan sa kabinomba ng tubig ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Sanday. Chinese Coast Guard vessel number 21559. This is MMOB 3002. BRP Datu Sanday. Kahit nag-radio challenge na ang Pilipinas. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for preventing collision. Hindi pa rin tumigil ang barko ng China. Sa kuha ng drone video na ito, kitang-kita kung paano lumapit ang mas malaking barko ng China Coast Guard. Ayon sa Philippine Coast Guard, 2 beses ginitgit ang BRP Datu Sanday. Nasira tuloy ang kaliwang bahagi nito sa may nguso at smokestack.
Agosto nung isang taon, nasira rin ang BRP Datu Sanday matapos ding i-water cannon ng barko ng China malapit sa Skoda Shoal. Ang panibagong insidente ng pangharas nangyari kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2 sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng water cannon ng China sa may Pag-asa Island kung saan meron silang regular na presensya. I cannot speak for the intention of the Chinese government, no? At alam naman natin, they have been very aggressive pagdating dito sa Pag-asa K2. Kung maalala nyo, last first quarter of the year, ang China Coast Guard, also the PLA Navy helicopter were also launched, no, in harassing our marine scientists habang nagkakandak din tayo ng marine scientific research sa Pag-asa case. Kasama ng Datu Sanday ang isa pang barko ng BFAR na Datu Pagbuaya na parehong may dalang mga Pilipinong siyentista sa lugar para sa pag-aaral. Ang China Coast Guard sinisi sa Pilipinas ang nangyari sa Sandy Cay. Sabi ni CCG spokesperson Liu Deschun, nagsagawa lamang daw sila ng control measures matapos ang illegal ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa Sandy Cay. Isa pa raw sa mga barko ng Pilipinas ang delikadong lumapit at bumangga sa kanilang barko. Ang Sandy Cay 2 ay may 3 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Dito nadiskubre noong 2023 ang mga nakatambak na patay at durog na corals na ayon sa mga eksperto noon ay karaniwang ginagawa ng China bago magsagawa ng reclamation activities. Ilang beses na rin nakaranas ng pangharas ang BFAR mula sa China sa pagsasagawa nila ng research missions. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa Pag-asa Island, We have sovereignty over these waters, and that despite of their harassment and bullying, ang atin pong BFAR, ang Coast Guard ay patuloy pa rin pong gagawin ng marine scientific research dito, and it will not stop us in doing this operation. sa Linggo, May 25, biyahe pa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Bongbong Marcos sa 46th ASEAN Summit. Sa harap ng mga kapwa leaders sa ASEAN, ng China at mga bansang miyembro ng Gulf Cooperation Council o GCC, igigit ng Pangulo ang posisyon ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Karamihan po ng mga miyembro ng gabinete ang nagsumiti na ng courtesy resignation kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Susuriin daw muna ng Pangulo ang naging trabaho nila para matukoy kung sino-sino ang mananatili sa pwesto. Saksi, si Ivan Mayrina. Sa unang episode ng kanyang podcast na ilalabas itong Lunes, 2 leksyon ang binanggit ng Pangulo na natutunan daw ng kanyang administrasyon mula sa naging resulta ng eleksyon 2025. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. At dahil dyan, inanunsyo ng Malacanang ngayong araw na pinagsusubiti ng Pangulo ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete kasama mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. Hanggang ngayong hapon, mahigit 30 miyembro ng gabinete na ang nagpahayag ng kahandaang magbitiw kung hindi man nagsumiti na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Sa mga susunod na araw, susuriin daw ng Pangulo naging performance ng bawat isa sa kanila at kung nagkaroon ng katiwalian sa kanilang mga ahensya at saka magpapasya kung sino ang tuluyang sisibakin at kung sino mananatili sa pwesto para tahakin ang direksyon ng pamahalaang nais ng Pangulo sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik pamumuno? Opo. Umpisa lamang. Sa gitna ng direktibang courtesy resignation ng Pangulo, umaasa mga business group na mananatili sa pwesto mga kalihim na anilay maayos na nagampanan ang kanilang trabaho. Sabi ng Makati Business Club Chairman Edgar Chua, very good raw ang economic team ng administrasyon. Sana raw ay retain ang mga magagaling na kalihim
Ganito rin ang pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Umaasa raw sila na kasunod ng courtesy resignations ay magkakaroon ng only accountable at merit-based appointments. May ma-appoint na raw sana agad para hindi magkaproblema sa economic continuity. Sabi ng Management Association of the Philippines, makahanap sana ang Pangulo ng mga tamang taong kaya magpatupad ng plano ng kanyang administrasyon. Sa presentation ng mga bagong batas sa Malacanang ngayong hapon, present ang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tulad din na DILG Secretary John Vic Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, DOST Secretary Renato Solidum at DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pawang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation. Idinaan naman ng Pangulo sa biro ang pagpapabitiw sa kanila. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Isa sa mga ipinresentang batas ang pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development o ang dating NEDA. Bahagi ito ng kagustuhan niyang mas mabilis at mas ramdam na pakinabang ng taong bayan sa mga ginagawa ng pamahalaan. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng WASTO at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isang senior citizen ang sugatan matapos hampasin ang upuan ng sariling anak sa Argao, Cebu. At sa Lapu-Lapu City naman, pinagtulungan umanong bugbugin ang isang lalaki na naghatid lang ng katrabaho. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Mga sugat sa ulo, mga pasa sa mata, tuhod at iba pang parte ng katawan. Yan ang tinamo ng 23 anyos na si Matt Ernest Bongo matapos umanong bugbugin sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento niya, hinatid lang niya noon ang kanyang babaeng kasamahan sa trabaho. Sa kuha ng CCTV, makikitang sakay sila ng motorsiklo pero papasok sa iskinita. Sinundan sila ng mga lalaking nakatambay roon. Di na nahagip sa video pero roon na raw binubog ang biktima. Pagkatumban ako, patiran pa ko. Gigamitan pa ko nilang tsukurno kanang kuan mo. Hait nga singsing. Naawat ang pananakit nang pumagitna na ang mga tao sa lugar. Pero kinuha pa umano ng mga sospek ang ilan sa kanyang mga gamit. Unang kulata kay natumba ko, ma'am. Pero salamat sa Ginoo, wala jud ko makuyapi kung nakuyapan ko. Dili ra ang earbuds nga almost 4K ang value. Ang nakawat, ma'am, kay ilang man jud ipangita ang akong mga gamit. Hinala ng biktima, selos ang motibo ng pananakit sa kanya dahil isa raw sa mga sospek ay ang lalaki na bumibisita rin sa babaeng kanyang kasama. Tinutugis pa ng pulisya ang mga sospek na tukoy na raw sa tulong ng mga saksi. Mga ito na lang libuhatan ni ma'am, nagadatag mga pieces of evidence with the help of the witnesses na tungkol sa victim, no, na-file din na to ang kaso, ma'am. Nasampahan na ng kasong attempted murder ang 20 anyos na lalaki at 4 na menor de edad nitong kasamahan. May alok na ring pabuya ang Lapu-Lapu City LGU para sa impormasyon tungkol sa mga sangkot sa insidente. Sa bayan naman ng Argao, nagtamo rin ng mga sugat at pasa ang isang lalaking senior citizen matapos siyang paghahampasin ng monoblock na upuan ng kanyang sariling anak. Dislap sa kuan ba? Siya. Ang bukas na siya ay papakali. Ayon sa sospek, natutulog siya noon pero nagising sa sigaw ng kanyang ama. Napuno raw siya sa paulit-ulit na pangaral ng kanyang tatay matapos siyang masangkot noon sa iligal na droga. Pero giit niya, hindi na raw siya gumagamit nito ngayon. Wala. Katok buhat na ko, basod kay tungkol siyang kuan lagi, ginadaan ba? Wala ko yun. Nagpapagaling na sa hospital ang biktima habang nakakulong naman ang suspect na sasampahan ng kasong serious physical injury. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Balik na po ang lingguhang pulong ng House Impeachment Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At si Senate President Chis Escudero nag-abiso na kay House Speaker Martin Romualdez na handa na ang Senado sa pagsisimula ng proseso.
Saksi, si Mav Gonzalez. Pagbalik ng sesyon ng Senado sa June 2, gugulong na agad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gaya ng dati ng inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero. Formal nang sinulatan ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon, na tanggapin ang prosecutors ng Kamara. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. Kinabukasan nito o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise. Pwede nang mag-issue ng summons at iba pang kautusan. Pinadalhan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Sinusubukan ng GMA Integrated News kunan ng pahayag ang bise, pero dati na niyang sinabing gusto niyang matuloy ang impeachment trial na aniyay gusto niyang maging madugo. Sa mga kasalukuyang senador, 17 ang mananatili sa 20th Congress. 7 naman ang bagong papasok. Sabi ni Senador Nancy Binay na isa sa mga magtatapos ang termino, makaaapekto sa kalalabasan ng paglilitis ang komposisyon ng susunod na Kongreso. Alam naman natin, it's a fact na maraming PDP, which is the party of the Dutertes, ang nakapasok ngayong eleksyon. Sa tingin ko, magkakaroon ng malaking impact yun pagdating dun sa bilangan ng dulo. At the end of the day, it's a numbers game. So, if you look at the incoming composition, medyo mas nakakalamang ngayon yung kaalyado. Gayunman, paalala ni Binay, kailangan pa rin suriin ng senator judges ang mga ebidensyang ihaharap. Para sa mga magtatapos na ang termino bilang senador, pag-aproba sa impeachment rules na lang ang magiging papel nila sa impeachment. A blessing in disguise na hindi rin ako magiging bahagi ng impeachment trial kasi yung proseso na yon is very divisive. And parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yon, lalo pang mahahati at madidivide tayo. Imbis na magsama-sama tayo maghanap ng solusyon dun sa mga problema natin. Senators, di ba, mahahati yung oras nila kasi they will perform as a court. Tapos at the same time, may mga bills na kailangan din asikasuhin. Bilang paghahanda naman sa nalalapit na impeachment trial, nagbalik na ang lingguhang pulong ng House Impeachment Prosecution Panel. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. They expect us to read the articles of impeachment. Hindi pa kasama sa pulong kanina sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinangga ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sa pagsisimula ng 20th Congress sila mauupo bilang mambabatas at kailangan pa silang formal na maitalaga bilang prosecutors. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Arestado sa Bulacan ang ilang miyembro ng isa sa mga pinakamalaking crime group sa Japan at ang kanilang binibiktima, mga senior citizen. Saksi, si John Consulta, exclusive. Anything taken and used against you in the court of law? Hindi na nakapalag ang mga dayuhang high-profile target sa ikinasang operasyon ng Intelligence Group ng Militar at Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Bulacan at Maynila. Ang isang ito na sinasabing isa sa boss ng grupo, inabutan pang natutulog. Don't move. Ilan buwang ding nagsagawa ng surveillance bago tuluyang nalocate ang hideout ng mga target. Kinailangan din nila ang tulong ng San Jose del Monte Police Station at Ermita Police Station bago mapasok ang safe house. Medyo naging challenging itong operation natin na ito kasi nga sinusubukan natin na makuha yung 7 na subjects natin. Nung ma-confirm nga natin yung mga safe house nila, agad tayong nakipagtulungan sa San Jose del Monte Police Station at sa Ermita Police Station upang pasukin itong kanilang pinagtataguan. Ayon sa BI, di basta-bastang criminal group ang kanilang tinarget na itinuturing na isa sa pinakamalaking crime group sa Japan.
Itong grupong ito ay nanahuli natin ay isa sa mga top leaders nitong JP Dragon Syndicate na matagal nang nagtatago at nag-ooperate dito sa atin ng kanilang telecom fraud syndicate. Sinasabi din na itong grupong ito, karamihan sa mga leaders nila ay mga former Yakuza. So maobserbahan natin yung dynamics ng grupo nila is very similar sa Yakuza. Ang Luffy Group Syndicate ay nagmula din sa grupo na ito. Ang pinakamodus daw ng mga dayuhang sindikato, biktimahin ang mga senior citizen sa kanilang bansa na kung minsan ay nauuwi sa pananakit sa kanila. Sila ang nagtitimon ng mga gagawin ng mga actors nila sa Japan kung saan papasukin yung bahay ng mga matatanda, kukunin yung mga ATM cards at doon nila umpisahang pagnakawan. Napakahalaga na mahuli natin at mapadeport sa Japan. Hindi malayong mag-localize din yung market nila at magkaroon sila ng mga Filipinos na cohorts at eventually magkaroon din ng mga Filipino na biktima. Yun po yung iniiwasan natin. Wala pang pahayag ang mga arestadong Japanese na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nagbabala ang Land Transportation Office na maaaring makulong ang mga mahuhuling tumatangkilik ng peking lisensya. Sinuspende naman ng LTO ang mga driving school na kasabwat umano ng mga fixer. Saksi, si Bernadette Reyes. Mahigit 100 driving schools ang sinuspindi ng Land Transportation Office matapos makitang nakikipagsabuatan sa mga fixer para makapag-issue ng driver's license. Nag-issue kami show cause yan para to give them the opportunity to explain their side. Pero in the meantime, suspended mo din sila. Isa sa mga, sasabihin ko na, kabulukan ng sistema na itong nag-evolve na sistema ng mga fixer. Yung fixer nung dati, nasa tabi ng LTO, nag-o-offer ng services, humihingi ng pampadulas para makalusot sa mga requirements ng lisensya, ng rehistro, etc. Pero dahil sa internet, sa Facebook, naging online na yan. Hinarap din sa media ang isang babaeng suspect na namimeke umano ng mga driver's license at PWD IDs. Nahuli ang suspect sa isang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime sa Valenzuela noong nakaraang linggo. Tayo po ay nakapagsampa na rin ng kaso. 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso at bawat count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na piyansa. Ayon sa Department of Transportation, ginagamit pa raw ng mga namimeke ng lisensya ang logo ng Land Transportation Office para manlinlang. Nakababahala raw ito lalo't ang pamimeke ng lisensya maaari raw mauwi sa trahedya. Kung titignan mo yung mga serbisyong binibenta nila for 1,000, 2,000, 5,000, nakalagay doon, halimbawa, non-fraud driving driver's license without actual driving. Yung driver na yan, pag nakakuha ng lisensya at hindi marunong magmaneho, most likely makakadisgrasya yan. Baka makakapatay pa yan. Ayon sa LTO, may pananagutan sa batas ang mga tumatangkilik sa peking lisensya. Maaari makasuhan at makulong na hanggang 12 taon. Anyone from the LTO na kumukonsinte o nakikipagsabwatan dito sa mga online fixer na to, at yung iba mga fixer, hindi lang tatanggalin ni ASEC Vigor, kundi kakasuhan din at makakukulong din. Kasama nito mga luklukong scammer na to. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque ipapakansela ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pirma na lang niya ang kulang sa sulat na ipadadala nila sa Department of Foreign Affairs. Kung maaaprubahan ng korte ang kanilang hiling, magiging undocumented alien si Roque sa the Netherlands, kung saan siya nag-a-apply ng asylum. Tiwala raw si Remulla na hindi papayagan ng the Netherlands na hindi harapin ni Roque ang mga kaso laban sa kanya. Wala pang pahayag si Roque pero dati niya nang sinabi na tiwala siyang makakakuha siya ng asylum status. Isang kumpirmadong kaso ng monkeypox o Mpox na itala sa Magsaysay, Davao del Sur. Ayon sa kanilang Rural Health Unit, naka-isolate at minomonitor na nila ang pasyente at kanyang pamilya.
Hindi pa sila nagbigay ng impormasyon kung saan maaaring nakuha ng pasyente ang sakit. Pero nakamonitor na rin ang lokal na pamahalaan sa mga tukoy na close contacts. Paalala nila ugaliin ang paghugas ng kamay at pag-iwas sa mga matataong lugar para maiwasan ang skin-to-skin contact. Agad din daw magpakonsulta sa doktor kung may maramdamang sintomas gaya ng lagnat, panghihina at pagkakaroon ng rashes. June 6 na araw ng pagdiriwang ng Eid al-Adha ngayong taon, idineklarang regular holiday ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan, isa ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa mahahalagang araw sa Muslim calendar. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Patay ang 15 taong gulang na lalaki matapos aksidenteng magulungan ng dump truck sa Pasig. Ang driver ng truck, ama ng biktima. Saksi, si EJ Gomez. Hindi na makakapagtapos man lang ng junior high school ang 15 anyos na lalaking yan. Nasawi siya matapos magulungan ng dump truck sa Pasig. Ang biktima, pahinante ng kanyang amang truck driver. Sa inisyal na investigasyon, naramdaman na lang daw ng driver na may bumangga sa likod na bahagi ng kanyang gulong. Nang tingnan, natagpuan niya ang dugoang anak. Patuloy ang investigasyon kasabay ng pagkaaresto sa sospek. Sa Antipolo City, patay rin ang lalaking yan nang matagpuan sa bahagi ng Ortigas Avenue Extension sa Barangay de la Paz. Ang biktima nasagasaan umano ng isang sasakyan. Sabi ng isang taga roon, paglabas ko dyan sa sa gate, may nakandusay na eh. Tapos duguan na. Tapos may motor, inarangan niya para hindi madaanan. Madilim dito eh. Tapos ang bilis tumakbo ng mga sasakyan, kahit mga truck. Kaya maraming na-aksidente. Ayon sa Antipolo Police, 1 oras ang itinagal bago na ialis ang bangkay. Inaalam pa nila ang pagkakakilanlan ng biktima. Gayon din ang sasakyang nakasagasa sa kanya. Patuloy ang backtracking ng pulisya sa mga CCTV sa pinangyarihan ng insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Binigyang parangal ng PIDEA ang ilang tinatawag nilang private eye o mga pribadong individual na katuwang sa pagsugpo ng iligal na droga. Saksi, si Marisol Abduraman. Daang-daang kilo ng shabu na aabot sa bilyones ang halaga, mga shabu laboratory at mga high-profile na drug personalities. Ilan lang sa mga malalaking operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at ang susi raw sa kanilang operasyon, mga impormante nila na kung tawagin ay mga private eye. Taong 2003, nang umpisahan ng PIDEA ang Operation Private Eye na malaki raw ang naging kontribusyon sa mga malalaki at matagumpay na operasyon ng ahensya. Dahil ang mga operations ng PIDEA always intelligence-based. And these informants provides yung intelligence. In reality, sa crime fighting is almost 100%. Kanina, pinarangalan ng ilan sa kanila kasabay ng pagbibigay ng rewards sa kanila. Importante yung role ng community. Kaya ito, ina-highlight natin yung role ng community. Ito sa pagbibigay ng, nire-recognize natin, pagbibigay ng konting pabuya sa kanila. Yung sakripisyo, yung effort and then yung patriotism nila eh. Even in the face of, alam naman natin delikado. To encourage yung participation ng ating private sector. Isa sa kanila si Alia Sigben na 12 taong ng private eye. Alam mo na delikado itong pinasok mo? Opo, alam ko po. Are you willing ka mag-take the risk even in your life? Opo. Kasi yung kapatid ko po, isa sa naging biktima nito eh. 2016, nang mamatay daw ang kanyang kapatid dahil sa droga. Kaya ipinangako raw niyang gagawin lahat para masugpo ang droga. Alam mo na anytime pwede nang mangyari sa iyo. Opo. Dahil sa pagiging informante, nakapagpundar na raw siya ng tindahan na pinagkukunan niya ng kabuhayan. Wala po akong asawa. Ako lang po nang naghanap buhay para sa mga anak ko ba. Kaya ito, yung mga natanggap ko, naano ko din para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Patuloy na inaalerto ang mga taga Mindanao dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ.
Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa, kanina hapon, halos buong araw ulit mararanasan ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, gaya ng Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Davao Region. At base sa datos ng Metro Weather, malawakan at malalakas pa rin ang buhos ng ulan sa Mindanao, kaya maging alerto pa rin sa malaking banta ng baha o landslide. Meron ding kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Visayas, Ilocos Region, Southern Luzon at Bicol Region. Bukod po sa ITCZ, patuloy rin ang pag-iral ng easterlies at umaabot na rin ang ridge o extension ng isang high-pressure area. May chance rin ng localized thunderstorms sa Metro Manila gaya ng naranasan kanina sa ilang lungsod. Sa ngayon, wala pang namamata ang bagong sama ng panahon at hindi pa rin opisyal ang tag-ulan ayon sa Pag-asa. Muling nagpasiklaban sa performance ang mga member schools ng NCAA sa cheerleading competition ng Centennial Season. Nanaigulit ang husay ng Arellano University Chiefs Squad na matagumpay na nakamit ang kanilang 6-peat victory. Saksi si Darlene Kai. Makapigil hininga, nakamamangha, at talaga namang nakabubuhay ng school spirit. Ganyan ang routine ng bawat isa sa siyam na school na lumahok sa NCAA Season 100 Cheerleading Competition kaninang hapon sa Pasay City. Sa bawat stunt at cheer, kitang-kita kung paano pinaghandaan ng squad sa kanilang performance. Inaabangan ng lahat kung madedepensahan ng AU Chief Squad ng Arellano University ang kanilang korona. Sa gitna ng performance, may isang stunt silang hindi nagawa. Pero sa huli, Arellano University pa rin ang cheerleading champion sa makasaysayang 6-peat win. I-expect ako na kayang-kaya pa rin namin mag-champion dahil sa skills and difficulty ng mga ginawa namin. Pero kanina syempre, naging hopeless ako kasi nagkaroon din kami ng error eh. Pero siguro nga, tumaas pa rin yung scores namin dahil nga sa difficulty na ginawa namin. Sa team ko, thank you so much, especially sa sacrifice nila, sa pag-intindi nila. Mag-uwi sila ng 100,000 pesos na cash prize. First runner-up uli ang Altas Perp Squad ng University of Perpetual Health System Dalta na mag-uuwi ng 75,000 pesos na cash prize. Habang second runner-up ang Letran Cheering Squad with 50,000 pesos na cash prize. Ang bumuo ng panel of judges ay distinguished cheerleading coaches and judges hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa international teams and cheerleading associations. The cheerleaders are always present during competitions. Mapa basketball, volleyball, badminton, lahat yan, nandun sila because they're the ones who drum up interest and provide extra oomph when it comes to the competition. So this is their ultimate showcase. That's why it's very important. Nasa NCAA Season 100 Cheerleading Competition din si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, pati na ang buong Management Committee ng NCAA. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Unti-unting gumuho ang bubong ng makasaysayang Fengyang Drum Tower sa China. Ang ilang bato bumagsak pa sa lugar kung nasaan ang mga namamasyal. Ayon sa mga saksi, unang bumagsak ang tiles na sinundan ng bubong nito. Taong 1375, sa panahon ng Ming Dynasty, itinayo ang tower. Pero ayon sa isang lokal na opisyal, ang gumuhong bahagi ay itinayo noong 1995 kung kailan nagkaroon ng reconstruction. Walang nasaktan sa insidente. Asahan po ang mas murang pamasahe sa eroplano pagdating ng Hunyo. Base sa advisory ng Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge o gastos sa petrolyo kumpara sa singil ngayong Mayo. At mula level 4 ngayong buwan ay ibinaba nila sa level 3 ang passenger at cargo fuel surcharge ng domestic at international flights sa buong Hunyo. Ikinatuwa naman ng mga airline company ang aksyon ng CAB. Idinamanda ng GMA Network ng kasong estafa ang mga opisyal ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE
dahil sa umano'y misappropriation of funds na halos 38 million pesos. Ang kasong estafa with abuse of confidence ay inihay sa Quezon City Office of the Prosecutor laban sa tape executives na sina Romeo Haloshos Jr., Romeo Haloshos Sr., Seth Frederick Bullet Haloshos, Malu Shoafagar, Micaela Magtoto at Zenaida Buenavista. Nag-ugat ang reklamo sa kabiguan ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues, perang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. Ayon sa GMA Network, nilabag ng tape ang kasunduan na gamitin nito ang pera para sa kanilang operational expenses sa halip na i-transfer sa GMA. Dagdag ng GMA Network, nagsampa ito ng kaso para panagutin ang mga opisyal at para mabawi ang misappropriated amount. Sinusubukan pa namin kunan na pahayag ang Tape Incorporated. Niyanig ng 6.1 magnitude na lindol ang isa ng creek sa Greece. Sa kuha ng CCTV sa loob ng isang panaderya, kita ang lakas ng pagyugyug ng gusali at mga gamit doon. Ang paggalaw ng lupa ramdam hanggang sa Turkey at Israel. Naka-alerto na ang emergency services sa isla. Pero ayon sa fire brigade doon, wala pa silang natatanggap na tawag para sa paghingi ng tulong o ulat ng malalang pinsala. Hindi raw naging madali ang taong 2024 para kay Alden Richards. Ito pong inamin ng Stars on the Floor host sa pagsalang niya sa GMA Integrated News Interviews. I think last year was my lowest year. Rock bottom. It took me 6 months to get over that. Tumindi pa raw ang pinagdaraanan niya nang pumanaw ang kanyang lolo. Hindi rin daw inakala ni Alden na ang kanyang pagiging generous ay magdudulot ng maraming tanong sa sarili. Kaya naman ngayon, pinipili na muna ni Alden ang kanyang sarili. Self-love ika nga. At abala si Alden sa iba't ibang libangan gaya ng pagtakbo at pagbibisikleta. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayo magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.